It hurts me. Eto na, nagdemanda na. That there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation. Ayan. Eto, masakit to sinabi, ha? Nakakalungkot. Meron lang mga tao na gustong sumikat yung kanilang blog ay gagawa ng misinformation. Okay? Ang may sabi po niyan ay si Chief PNP Acorda. Hindi po ako. Okay? Hindi po tayo, ako, o kung sino man ang makakaalam ng tunay kung ano ang nangyari. So, hindi po nasa akin ang paghuhusga. Korte po, sinampahan na po ng kaso at korte po ang may karapatang maghusga, hindi po ako. Ang masakit lang dito, eto, nagkakaroon na po ng masamang imahe ang mga vloggers. Yan po ang ating kakalabanin. Yan po, hindi po si Makanas ha, hindi po. Ang kinakalaban natin dito ay yung pagpapakalat ng fake news. Ang kinakalaban natin dito ay yung pagpapakalat ng balita, ng pasabog, ng breaking news, ng walang ebidensya. At kung ikaw ay may ebidensya sa mga pinapasabog mo, binabalita mo, bine-breaking news mo, at kung ano man tawagin mo yan, handa ka pumunta sa korte para ipaglaban ng sarili mo dahil may ebidensya ka. Tama or mali? Kasi alam mo masakit. Ito ha, I'm speaking in behalf of the vloggers. Ha? Na mga kakilala ko na sa tingin ko ay nasasaktan pag nababansagan ang mga vloggers na fake news. Ulitin ko, hindi ko sinasabing mas fake news si Makanas. Ang maghuhusga doon, kayo, taong bayan, at ang Korte Suprema. Pero, kay ikaw ay loyalista, kay ikaw ay pulawan, kay ikaw ay pinklawan, kay ikaw ay makaasul, kay ikaw ay maka-DDS, masakit po ito. Sana po titigilan natin ang pagpapakalat ng fake news sa mga vloggers kasi marami pong vloggers ang maapektuhan. Lalo na kung ito ang kanilang pinagkakabuhayan. Yung mga vloggers na naapektuhan na nagre-research, humahanap ng ebidensya at handa ipakita ang ebidensya kung hihingin sa kanila. Kawawa naman yung mga ganong vloggers. Dahil nadadamay eh. Isa pa yan, yung mga kapalpakan ng iba, mamaya po pag-uusapan natin. Ano ang nadidiin dito? DDS. Nadadamay ang DDS, nadadamay ang mga vloggers. Wala tayong pinagbibintangan. Pero sana magkasundo ang mga vloggers na lahat ng sasabihin maglabas ng ebidensya. Kung sakali sa tingin ninyo ay strategy ito na hindi muna dapat ilabas ang balita o hindi muna ilabas ang ebidensya, huwag munang ibalita. Kung hindi ka pang handa ilabas ang ebidensya, huwag mo munang ibalita. Kasi kawawa yung mga vloggers eh. Ako po talagang ako nasasaktan ako sa ganito. Yung walang kinalaman, gaya ng DDS, na hindi nagpakalat ng masamang balita, binabansagan silang mukhang video. Pinagtatawanan ng mga loyalista, pinagtatawanan ng mga Marcos. Oh. Ganyan na po ang tingin. Damay-damay. Damay ang mga vloggers, damay ang mga DDS. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to.
Thank you, thank you. Tuloy tayo. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Yan, nilagay yung mukha nila, ha? AFP chief, PNP chief. Di umano, sabi niya, nilagay nitong vlogger na ito, yung pagmumukha nila, yung picture nila, at wini-withdraw na ang suporta kay Marcos. Ngayon, siyempre sasabihin, hindi totoo yun, totoo yun. Ganito lang po kasimple yan. Kung ako po tatanungin, posibleng blessing in disguise pa na demanda. Bakit kanyo? Kasi instead na patawag ka sa Congress o sa Senado na hindi ka pwedeng magsalita, tapos iga-grandstanding ka, tapos babakbakan ka ng babakbakan ng babakbakan, tapos hindi ka makapagsalita. Alam mo yung sinisigaw ko dati, nung ginawa to sa SMNI, sabi ko, idemanda yung SMNI. Pinaglaban ko SMNI, pinaglalaban natin na wag sa Congress, wag in aid of legislation, idemanda yung SMNI. Nang makasagot sila. Kaya mas gusto ko mademanda ang SMNI. Makakasagot sila doon. Huwag niyong sarahan yung channel ng SMNI. Idemanda nyo yung kailangang idemanda. Nang sa kanon, kung hindi sila talaga fake news, handa sila ipakita yung ebidensya. Ako mas gugustuhin ko pa, kesa isuspindihin ng NTC or ng MTRCB ang SMNI, mas gugustuhin ko demanda nilang SMNI. Para tuloy ang SMNI, nakademanda, magpakita sila ng proof. Ganun po. Kaya kung ikaw, kunwari, paano coach, it's easier said than done. Kung ikaw coach, Oli, idemanda. Aminin ko, ayoko ng demanda. Abala yan eh. Sino bang may gustong demanda? Kung gusto mo ng demanda, tanga ka. Lahat ayaw ng demanda. Pero sa akin, kung ipapatawag ako sa Senado o sa hearing o sasarahan ng channel ko, sige, demanda nyo na ako. Kasi doon, maglalabas ako ng ebidensya, magsasagutan tayo doon. Kesa sasarahan nyo channel ko. Dito, magsasalita at magsasalita ako ng gusto kong sabihin. Pero handa ako humarap sa korte. Dahil totoo yung sinasabi ko eh. Hindi naman ako magsasalita ng walang ebidensya eh. Di ba? So, kung sino man ang tinutukoy ni AFP, PNP Chief Acorda, kung talagang hindi ka fake news, ibig sabihin may ebidensya ka na nag-withdraw na nga sila ng suporta. At kung nag-withdraw sila ng suporta, pakita mo. Pakita mo sa Korte Suprema. Nang sa ganun, ako gusto ko, sa totoo lang, gusto ko ipahiya mo sila. O ito ebidensya, nag-withdraw kayo ng support. Tapos ngayon itinatanggi ninyo. Yan ang pagkakataon mo na ipagtanggol ang sarili mo. Supalpalin mo sila. Sasama, at pag nasupalpal mo sila ng ebidensya, eto, nasa likod mo kami. Babakbakan ko yan araw-araw. Sinabi nyo eh, may ebidensya kami. Nag-withdraw na kayo ng support, ngayon itatanggi nyo? Bakla pala kayo eh. Kung may ebidensya nga ha. Pero, paano kung walang ebidensya? Tigil natin yung ganitong klaseng balita. Ganun kasimple. Huwag tayong magbalita for the sake of clickbait. Kasi magmumukhang pera ang mga vloggers. For the views. Ah,
Ulitin ko po, ito ay pagkakataon na para ipagtanggol ang mga vloggers against fake news. Ayaw natin ng fake news. Wala po tayong pinagbibintangan kung fake news yung nagsabi na umurong na nga ng suporta itong dalawang chief natin. Pero dapat hindi tayo nagbabalita ng walang ebidensya. Kung hindi tayo handa ilabas ang balita, ay ilabas ang ebidensya, wag natin ibalita. Hindi po tama yon. Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo, magpaaraw, magpaulan, para maging maunlad lang ating bansa. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. Ito, masakit yan ha. Again, ulitin ko. Hindi na naman niya pinangalanan. Nang dahil sa mga to, kami nagpapaaraw, nagpapaulan, not verbatim yung sinasabi ko ha, nagki-create ng trabaho, para may mga pinapaganda ang ekonomiya, not exact words ha, pero to that effect, nang dahil sa mga ito, kita nyo? Damay ang mga vloggers eh. Kaya sir, sana I suggest, hindi naman po lahat ganyan. Meron naman po mga vloggers, pag nagbalita, may ebidensya. Hindi yung kinuha lang sa sabi-sabi. Sinabi niya, nakita niya, napanood niya. Hindi po lahat ganun, sir. Sana po pinangalanan nyo. Request ko lang po. Kasi damay-damay eh, pagka hindi pinapangalanan eh. Nang dahil sa vloggers, nang dahil sa sa mga ito, dahil lang gustong umasenso ang kanilang vlog, wala. Kawawa. Kawawa yung mga manatinong vloggers na inangat yung kanilang channel ng dahan-dahan at hindi umasa sa popcorn content, hindi umasa sa mga clickbait, yung mga vloggers na nagre-research, na nagbabalita at pag nagbigay ng opinion ay merong ebidensya at pag nagbalita ay may ebidensya. Nadamay po eh, lahat eh. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using this information. Yan. Sana ito, totoo rin naman, may punto rin eh. Sana naman, konting respeto sa mga uniform men. Kasi alam mo, wag naman mag-post daw ng picture. Ito ay pakiusap para sa mga naka-inuperme, pulis at sundalo. Respetuhin natin ang pulis at sundalo. Yes, merong tiwaling pulis, may tiwaling sundalo. Pero sa kabuuan, kailangan pa rin nating irespeto ang mga pulis. Irespeto natin ang sundalo. Parang vloggers lang yan, hindi lahat loko-loko. May matinong vloggers. Hindi lahat ng negosyante masama. Hindi lahat ng politiko masama. Respetuhin natin ang ibang sundalo. Respetuhin natin ang ibang pulis. Respect the uniform. Pakiusap sa mga vloggers. Irespeto nyo ang uniforme. Wala, sabit-sabit na eh. Just to create a viral. Ito sabi ni Spencer Lacalle, hindi naman kasi opinion ginawa ni Macanas, isa yun akusasyon.
Kaya maganda nga rin 'to, eh, 'no, sa aking palagay, 'no? Kasi kung totoong opinyon lang yung sinabi ni Macanas at siya ay, retired general, matapang siyang haharap sa korte. Bakit? Kaya niyang patunayan na opinyon lang yun. Hindi siya matatakot. Ano, puwedeng blessing in disguise yun, eh. Maipagtatanggol niya yung sarili niya, 'di ba? So, mapapakita niya, "Kita niyo, naipanalo ko, opinyon lang." Oh, 'di ba? Ngayon kung wala siyang ebidensya, naturalis. Naturalis matatakot siya. As simple as that. Kasi siyempre hihingi ng ebidensya, oh, 'pag ilalabas dun yung video, oh, kaya wag niyong burahin yung video, para meron siyang ebidensya ilalabas, "Oh, ito kita niyo opinyon lang." Oh. So, kung talagang opinyon, matapang. Pero kung hindi talaga opinyon yung pagkakasabi niya ro'n, matatakot siya talaga. We will see. Oh, we wait na ipagtanggol yung sarili niya. Okey, eto na sinasabi ni Trisha Vivere. May punto naman siya, eh. Sabi niya, si Maharlika sinasaydan si Macanas. Kasi daw opinyon lang daw yun. Kaso nag-name drop siya. Paano kung wala siyang ebidensya? Ayun. Ibig sabihin, siguro ni Trisha, paano kung totoo naman yung binabalita, pero wala siyang ebidensya, gano'n. 'Pag gano'n, wala kang ebidensya at totoo naman yung balita, eh, wag mo ibalita. Kasi delikado. Kasi pagka nagkatimandahan, wala kang ilalabas, 'di ba? At saka siyempre paano 'pag tinanong ng viewers mo anong ebidensya, paano mo patutunayan sa viewers mo? Sabi nung kapitbahay ko, sabi nung Marites A, sabi ni Marites B, sabi ni Marites White, sabi ni Marites Black, gano'n. Gano'n na lang, wala ilalabas. Hmm. Pero kung ang kaso sabi dito kasi daw opinyon lang, oh, eh, meron siyang ano, yun nga yung sinasabi kanina ni Spencer Lacalle, may punto siya, eh. Kay Spencer Lacalle hindi naman daw opinyon. Oh, 'di kaya niya patunayan yun. Kung opinyon yun, patunayan ni General na opinyon yun. Kasi may video naman, eh. Oh, sa video pa lang hindi mo kailangan ng marami pang ebidensya. Mapapatunayan mo kasi ang issue dito hindi naman kung talagang umurong sila o hindi. Parang gano'n na lumalabas kung opinyon o hindi opinyon, eh, kaya niyang patunayan 'yun. Eh, may punto rin si Spencer Lacalle kasi, talagang akusasyon, akusasyon daw 'yung ginawa. Anong gagawin natin diyan? Kung nabura or binura nung vlogger na 'yon 'yung video, I'm sure bago nagdemanda sila PNP Chief Acorda, sigurado ko na-download na nila 'yon. Actually, pati ako may download. Na-download na 'yon. So, kahit burahin 'yon, papatunayan nila sa korte, "Oh, eto yung video, oh. Tingnan mo nga, opinyon ba yang sinabi mo?" 'Di ba? Kasi mauutak naman 'to, ida-download diyan. Kaya kahit burahin 'yon, madaling magkakaalaman ngayon. Titingnan natin sino sinungaling, opinyon o hindi opinyon. Oh, 'pag opinyon 'yon lumabas at talagang nagpakita ng ebidensya ng video, 'yan ang ilabas na video. Yung video nila Acorda na bumitaw na kay Marcos, 'pag nagpakita ng video, bakbakan natin araw-araw. Pero kung hindi, fake news ka talaga. 'Di ba? Huwag mo idamay, nadadamay ang mga vloggers, eh.